So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So nandito ulit tayo sa may Maverick Racing Factory Bustos Branch para sa update natin. Ngayong 2026, bagong taon, bagong motor. So baka naghahanap kayo ng Honda TMX 125 Alpha. Okay? Lahat ng gustong bumili ng ganitong motorcycle, pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0. And then follow nyo na rin yan. Subscribe na rin sa ating YouTube channel. So, tara, samahan nyo ako. Walk around na natin to. Ano nga ba ang presyo, updated price na to, at yung specification kung sulit ka bang bilhin ngayong 2026. Tara, samahan nyo ako. Ayos na ayos siya. So ayun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 58,400 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share yan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So ayun ang mga best no, sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito sa may TMX 125 Alpha ng Honda. Okay, so ito po yung ating updated price, and then sa mga naghahanap ng ganitong motorcycle, available po dito sa may Maverick Racing Factory Bustos Branch. Marami silang iba't ibang kulay dito na katulad ng black na nandito sa harap nyo, and then kulay red. Ayan, napakarami nilang available unit dito ngayon. So sa lahat ng mga gustong bumili, pwede nyo akong kontakin sa akin yung Facebook page na iMarkMoto. Dali, apatin ng ilok ko. iMarkMoto 2.0. Follow nyo na rin yan. At para dun sa mga nanonood sa YouTube channel natin, subscribe na rin kayo. So ayan, sa kanyang headlight, same pa rin naman yung ating headlight. Nakapa-backstep pa rin yung ating signal light dito. And then, yung ating itsura, halos wala rin namang binago rito si Honda. At marami din talaga nagsasabi na parang nag-downgrade nga daw tong si TMX Alpha. Pero sa tingin ko, depende rin siguro sa paggamit. Pero ayan, sa tingin nyo, sulit pa rin nga bang bumili ng ganitong pang tricycle or pang single? Okay, pwede to. Pang malakasan na pang scrambler type, maraming gumagawa nito. Talagang kino-customize nila ng ganitong motorcycle. Ito yung mga pinanglalaban sa show. Okay, so sa upuan niya, sobrang lambot pa rin ang upuan nito. And then sa handlebar niya is naka-upright position pa rin tayo rito. Yung kanyang panel gauge, sana dito magbago rin sila or mag-upgrade din sila pagdating sa panel gauge and sa makina. So sa tingin nyo, sulit pa rin nga bang bumili nito. Diba? So upuan natin para sa 5 to na kagaya natin. Okay, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Ayan. So goods naman siya kahit saan mo i-side stand or i-park itong motorcycle na to, lalo na sa mga mall. Okay, so ang lambot talaga ng upuan niya. So tingnan natin ano yung itsura natin dito. Uy, so medyo bukaka tayo rito, tsaka tingkayad, sobrang tingkayad tayo rito, pero sobrang gaan din ng motorcycle kaya hindi tayo masyadong hirap pagdating dito. Sobrang lambot ng upuan, ganda ng upuan.
Yun yung nagustuhan natin dito. Sobrang lambot na upuan. Tsaka yung shock. Ayun o, hindi siya yung katulad ng ibang Pantra na ang ano ng shock, ang tigas, di ba? Pero ito, lambot to. Lumambot yung shock nito. Di ba? So, kung gusto niyo magdagdag pa ng additional shock, lalo na kung gagawin niyo itong pan-tricycle, pwede tayong maglagay dito ng additional na twin shock. Okay, so sa kanyang shock dito sa harap, malambot din naman. Turning radius niya, malawak din naman. Tsaka yung grip nito, sobrang kapit din ng grip niya. Okay, parang sa Honda Click, ganun din siya kakapit. Ayan, throttle natin dito medyo malalim. So, yan. Ganito yung itsura natin. Relax naman siya. Pwede nyo rin to i-long ride. Marami din naman ang gumagawa. I-long ride to. Goods naman din siya. So, yun. Maintenance nyo lang talaga to. Tapos, alaga lang sa oil o sa langis. Talagang goods to, no? Ano yan TMX to. So, matagal na rin talaga. Legendary na rin tong TMX. Hindi nawawala sa market ang Honda TMX Alpha. So, ayan. So, tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026 at yung looks niya? Sulit pa rin nga bang bilhin? And then, dun sa lahat ng mga gustong bumili, available po rito sa may Maverick Racing Factory, Bustos Branch. Napakaraming unit na rito. So, visit na lang din kayo dito or kontakan nyo na lang sila sa kanilang Facebook page and sa number nila. So, ayan. I-center stand natin. Check natin kung madali din ba siyang i-center stand. Okay. Center stand natin. Yung napakagaan lang din niyang i-center stand. Ayos. So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga naghahanap ng update para sa Honda TMX 125 Alpha. Available po sila Maverick Racing Factory Bustos Branch ng maraming unit neto. So meron tayo sa harap natin na kulay black at marami din silang meron dito nag-iisang kulay red. Ayan, ito, lapitan natin. Yan, yung kulay red. Tapos ito, yung puro kulay black. Okay, ikutan natin para sa lahat ng mga naghahanap ng update para dito. Yan. So sa kanyang headlight is naka-box type pa rin naman tayo rito. Meron tayong halogen bulb pa rin dito. And naka-box type din yung ating signal light. Metal to. Pwede nyo paglagyan pa to ng ng additional na ilaw or tawag dito MDL or mini driving light. Okay? So pwede tayo rito na maglagay additional lang naman ilaw. So meron tayong Honda na emblem dito. Ito talaga maganda yung itsura na ito Ang ganda ng design dito para sa harap niya. At ang ganda 'di ba? Ang premium niyang tingnan. Tapos naka-telescopic fork tayo rito. Maganda yung kanyang paint job para sa kanyang forks. Naka-drum brake tayo dito sa harap. Naka-wide spoke din tayo rito. MVP Star yung kanyang brand. And yung size dito ay 2.5 by 18. Ayan. So ito naman metal din yung kanyang fender. Ang ganda rin yung design dito. Maganda yung kanyang paint job. Talagang same yung quality. Okay. So dito naman sa side, meron tayo ritong lock. So ito yung purpose nito is pag ganoon tayo park tayo sa mga mall, ayan, malalock natin yung ating motorcycle. So pwede na rin tayo magpakabit dito ng sidecar or yung sidecar natin. Ayan, meron tayo ritong built-in na butas or na talaga siya, nakaabang na talaga siya. So ito yung side ng makina. Okay. So ito yung tsura niya. Maganda rin, matte finish din na kulay gray. And sana dito meron silang engine guard cover, okay, para at least dun sa support dito sa engine. And ito yung ating TMX. So naka dual head shifter din tayo rito. Footpegs niya hindi napiflip, malapad, combination ng rubber and metal. Dito rin, round style naman to, combination ng rubber and metal din. Swing arm natin, medyo maliit lang talaga. Tapos meron tayong cover ng chain. Ayan, naka twin shock naman tayo rito, adjustable din. And sa likod, naka drum brake din tayo rito. At meron tayong size na ano size na ito? Saan yung size nya? 2.75 by 18 din. Ayan. So sa upuan, meron tayong malambot. Sobrang lambot talaga ng upuan na ito. Kaya masarap siyang ilong ride Tapos ganito yung upuan. Ayos na ayos to. So gas tank natin dito malaki din. Ito yung ating cover. Okay.
So meron tayong emblem tuloy. Meron tayo rito sticker ng Honda. Hindi to basta-basta matatanggal kasi naka-coat din siya. Kasama siya sa coating eh. Okay. So sa kanyang panel gauge is naka-analog type tayo rito. RPM, speedometer, yung kanyang odometer. Meron tayong signal light, neutral pag naka-high beam. May Honda logo tayo rito na emblem. Ito yung susi natin. Maliit lang talaga siya. Ignition, sobrang liit lang din. At sobrang simple lang din niya. Sa atin namang handlebar, naka-upright position tayo rito. Meron tayong cover na ganito, goma. Kanyang front brake, smooth lang din. Yung ating clutch, smooth lang din. Switches niya, naka-automatic on tayo rito kapag nag-engine start tayo kasi wala siyang pindutan dito. So, meaning nun, naka-ano siya, automatic on siya. Electric starter natin dito. Ito naman high and low, wala siyang flasher, wala rin siyang hazard switch. Signal light natin, busina. Okay, so yung handlebar niya, ito yung itsura. Pa U-shape siya. Ayan. So, ito naman yung bracket. Ayan, yung grab bar natin. So, kung magta-top box tayo rito, pwede naman, pero siguraduhin nyo lang na sakto dito yung top box na ilalagay nyo. Kasi medyo maliit siya. Okay. So, ito yung ano niya, side mirror and then yung ating battery. Yung ating taillight, para siyang LED, no? Kasi hindi ko masyadong makita yung loob. Para siyang LED yung design. Meron tayong reflector, yung ating signal light dito, pa box type din. Ito naman yung lagay ng ating plate. And then, pwede tayong maglagay pa dito ng extension dito sa fender natin. Ayan. Sa tambucho, ito yung tsura. Simple-simple lang. Tapos meron tayong cover na metal. Okay, meron din tayo ditong kickstart. Ayan. Ito yung design niya. Sa kabilang side naman ng makina, ito yung design naman dito. Ayan. So, ano ba to? Kehin. Yung kanyang brand nung carb niya. Ayan. Naka Euro 3 compliant na rin to. Naka carburetor. And then yung ating rear brake pedal is smooth lang din. Ayan. Yung tambucho natin dito, malapad. Tsaka mahaba yung ating elbow. Ayan. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment naman kayo. Kung naghahanap kayo ng ganitong motorcycle, comment na lang kayo or pwede nyo akong i-message sa akin Facebook page. And sana nakakatulong tong video na to dun sa lahat ng mga naghahanap ng ganitong motor. Ayos na ayos yan. So yun na mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na na-upload natin. Dito araw-araw, so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan. Tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Marky Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.